Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong morning devotion ngayon mga kapatid. Ang Diyos mismo ang natatangi. Ikalawa, ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Ikatlong bahagi. Ang natatangi. Ikalawa, ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Ikalawa, nakakamit ng tao ang awa at pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi. Ang sumusunod ay ang biblikal na kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa Ninive. Jonas, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Ang salita nga ni Jehovah ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Jonas 3. At ang salita ni Jehovah ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo." Sa gayoy bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive, ayon sa salita ni Jehovah. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan, na 3 araw na lakarin, at pumasok si Jonas sa bayan, na may 1 araw na gumagala. At siya'y sumigaw, at nagsasabi, 40 araw pa, at ang Ninive ay mawawasak, at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang, mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, "Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsitaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad, at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi, at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit, upang tayo'y huwag mga matay, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa." Jonas, Kapitulo 4. Ngunit naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y nagalit, at siya'y nanalangin kay Jehovah, at nagsabi, "Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Jehovah. Di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa paggagalit, at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Jehovah, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti
mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ni Jehovah, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Jonah sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan. At dooy gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Diyos na Jehovah ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod ng magumaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari nang sumikat ang araw na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y ng lupaypay at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay at nagsasabi, mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ni Jehovah, ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao, na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop. Buod ng kasaysayan ng Nineveh. Bagaman ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa Nineveh ay maiksi lamang, pinapayagan ito na sulyapan ang kabilang bahagi ng matuwid na disposisyon ng Diyos upang lubos na maunawaan kung ano ang nilalaman ng bahaging iyon. Kailangang balikan natin ang kasulatan at tingnan ang isa sa mga ginawa ng Diyos. Tingnan muna natin ang pagsimula ng kasaysayang ito. Ang salita nga ni Jehovah ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Jonas Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Sa mga talatang ito, mula sa kasulatan, alam natin na inutusan ng Diyos na si Jehovah, si Jonas, na magtungo sa lungsod ng Nineveh. Bakit niya inutusan si Jonas na magpunta sa lungsod na ito? Malinaw ang sinabi sa Biblia tungkol dito. Ang kasalanan ng mga tao sa buong lungsod ay nakaabot sa paningin ng Diyos na si Jehovah. Kaya isinugo niya si Jonas upang ipahayag sa kanila ang nais niyang gawin. Kahit na walang nakatala kung sino si Jonas, ito ay, siyempre, walang kaugnayan sa pagkilala sa Diyos. Kaya, hindi ninyo kailangang makilala ang taong ito. Ang tanging kailangan ninyong malaman ay kung ano ang iniutos ng Diyos kay Jonas na gawin at bakit ginawa niya ang bagay na ito. Umabot ang babala ng Diyos na si Jehovah sa mga taga-Nineveh. Magpatuloy tayo sa 2 talata. Ang 3 kabanata ng aklat ni Jonas. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak.
Ito ang mga salita na direktang ipinasasabi ng Diyos kay Jonas para sa mga taga-Nineveh. Siyempre, ito rin ang mga salita na nais sabihin ni Jehovah sa mga taga-Nineveh. Sinasabi sa mga tao ng mga salitang ito na nagsimulang kasuklaman at kamuhian ng Diyos ang mga mamamayan ng lungsod dahil ang kanilang kasamaan ay nakarating na sa paningin ng Diyos. Kaya ninais niyang wasakin ang lungsod na ito. Gayunman, bago wasakin ng Diyos ang lungsod, ipaaalam muna niya ito sa mga taga-Nineveh. At kasabay niyan, ay bibigyan niya sila ng pagkakataon na magsisi sa kanilang kasamaan at magsimula ng panibago. Magtatagal lamang ng 40 araw ang pagkakataon na ito. Sa madaling salita, kapag hindi nagsisi ang mga tao sa loob ng lungsod, aminin ang kanilang mga kasalanan, o magpakumbaba sa harap ng Diyos na si Jehovah sa loob ng 40 araw, wawasakin ng Diyos ang lungsod tulad ng ginawa niya sa Sodoma. Ito ang nais sabihin ng Diyos na si Jehovah sa mga taga-Nineveh. Malinaw na hindi ito simpleng pahayag. Hindi lamang nito ipinapahiwatig ang galit ng Diyos na si Jehovah. Ipinapahiwatig din ito ang kanyang damdamin sa mga taga-Nineveh. At gayon din, nagsisilbi rin ang simpleng pahayag na ito bilang taimtim na babala sa mga taong naninirahan sa loob ng lungsod. Ang babalang ito ang magsasabi sa kanila na ang kanilang masasamang gawa ay nagdulot ng pagkapuot ng Diyos na si Jehovah, at magsasabi sa kanila na ang kanilang masasamang gawain ang magdadala sa kanila sa bingit ng kanilang sariling pagkalipol. Kaya ang buhay ng bawat isa sa Nineveh ay nasa nalalapit na kapahamakan. Ang payak na pagkakaiba ng reaksyon ng Nineveh at Sodoma sa babala ng Diyos na si Jehovah. Ano ang ibig sabihin ng mapabagsak? Sa pangkaraniwang termino, ang ibig sabihin nito ay paglaho. Ngunit sa anong paraan? Sino ang makapagpapabagsak sa isang buong lungsod? Siyempre, imposibleng magawa ng isang tao ang gayong gawain. Hindi mga hangal ang mga taong ito. Sa sandaling narinig nila ang pahayag na ito, nakuha na nila ang ideya. Alam nila na mula ito sa Diyos. Alam nila na isasagawa ng Diyos ang kanyang gawain. Alam nila na ang kanilang kasamaan ang nagpasiklab sa puot ng Diyos na si Jehovah at nagdala ng kanyang galit sa kanila. Kaya sila ay malapit ng puksain kasama ng kanilang lungsod. Paano kumilos ang mga mamamayan ng lungsod matapos nilang marinig ang babala ng Diyos na si Jehovah? Inilarawan ng Biblia ang malinaw na detalye kung paano tumugon ang mga tao mula sa kanilang hari hanggang sa pangkaraniwang tao. Batay sa tala ng kasulatan, at ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Nineveh, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo, at kanyang inihayag, at itinanyag sa buong Nineveh, sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo,
Talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Matapos marinig ang pahayag ng Diyos na si Jehovah, ang mga mamamayan ng Nineveh ay nagpakita ng pag-uugali na lubos na kabaligtaran ng mga tao sa Sodoma. Ang mga mamamayan ng Sodoma ay hayagang kinalaban ng Diyos. Nagpapatuloy mula sa kasamaan hanggang sa kasamaan. Ngunit matapos marinig ang mga salitang ito, hindi binaliwala ng mga taga-Nineveh ang bagay na ito, ni tinanggihan man. Sa halip, naniwala sila sa Diyos at nagpahayag ng pag-aayuno. Ano ang tinutukoy ng naniwala dito? Ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng pananampalataya at pagpapasakop. Kung gagamitin natin ang mismong ginawa ng mga taga-Nineveh upang ipaliwanag ang salitang ito, nangangahulugan ito na naniwala sila na gagawin at kayang gawin ng Diyos ang kanyang sinabi at nakahanda silang magsisi. Ang mga taga-Nineveh ba ay nakadama ng takot sa harap ng nalalapit na panganib? Ang kanilang paniniwala ang nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Pero ano ang magagamit natin upang patunayan ang paniniwala at takot ng mga taga-Nineveh? Tulad ng sinasabi sa Biblia, at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng tayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. Ito ang magsasabi na ang mga taga-Nineveh ay tunay na naniwala at nagdulot ng takot ang paniniwalang ito na humantong sa pag-aayuno at pagsusuot ng sako. Ganito nila ipinakita ang simula ng kanilang pagsisisi. Sa lubos na kabaliktaran sa mga taga-Sodoma, hindi lamang sa hindi nilabanan ng mga taga-Nineveh ang Diyos, malinaw din nilang ipinakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali at mga pagkilos. At syempre, hindi lamang ito para sa mga karaniwang mamamayan ng Nineveh, maging ang kanilang hari ay hindi natatangi. Ang pagsisisi ng hari ng Nineveh ang pumukaw sa papuri ng Diyos na si Jehovah. Nang marinig ng hari ng Nineveh ang balitang ito, tumayo siya mula sa kanyang trono. Hinubad ang kanyang balabal, nagdamit ng sako at umupo sa abo. Pagkatapos ay kanyang ipinahayag na wala kahit isa ang papayagang tumikim ng pagkain at walang mga hayop, mga tupa at baka ang kakain o iinom ng tubig. Pareho na ang tao at ang hayop ay magdadamit ng sako. Lahat ng mamamayan ay magmamakaawa sa Diyos. Ipinahayag din ng hari na bawat isa sa kanila ay tatalikod na sa kanilang masasamang gawain at tatalikdan ang karahasan ng kanilang mga kamay sa paghatol sa sunod-sunod na mga gawaing ito. Ipinakita ng hari ng Nineveh ang kanyang taos-pusong pagsisisi. Ang sunod-sunod na mga pagkilos na kanyang ginawa, pagtayo mula sa kanyang trono, paghubad sa kanyang balabal ng pagiging hari, pagdamit ng sako, at pag-upo sa abo, ang nagpahayag sa mga tao na isinantabi ng hari ng Nineveh ang kanyang kalagayan bilang hari at nagdamit ng sako kasama ang mga pangkaraniwang mamamayan. Masasabi natin na ang hari ng Nineveh ay hindi nanatili sa kanyang pagiging hari para ipagpatuloy ang kanyang masamang gawa o ang karahasan sa kanyang mga kamay matapos marinig ang balita mula sa Diyos na si Jehovah. Sa halip, isinantabi niya ang awtoridad na kanyang hawak at nagsisi sa harap ng Diyos na si Jehovah. Sa pagkakataong ito,
Hindi nagsisisi ang hari ng Nineveh bilang hari. Humarap siya sa Diyos upang magkumpisal at magsisi sa kanyang mga kasalanan bilang isang pangkaraniwang nilalang ng Diyos. Bukod pa dito, sinabihan din niya ang buong lungsod na magkumpisal at magsisi sa kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos na si Jehovah tulad ng ginawa niya. Dagdag pa dito, may tiyak siyang plano kung paano isasagawa ito tulad ng makikita sa kasulatan. Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Bilang tagapamahala ng lungsod, ang hari ng Nineveh ay nagtataglay ng pinakamataas na kalagayan at kapangyarihan, at makakaya niyang gawin ang anumang bagay na kanyang naisin. Nang matanggap ang pahayag ng Diyos na si Jehovah, maaari naman niyang baliwalain na lang ito o nangumpisal na lamang at nagsisi sa kanyang mga kasalanan ng nag-iisa. Kung pipiliin ng mga tao sa lungsod ang magsisi o hindi, maaari naman niyang pabayaan na lamang ng lubusan ang bagay na ito. Ngunit hindi kailanman ito ginawa ng hari ng Nineveh. Hindi lamang siya tumayo mula sa kanyang trono, nagdamit ng sako at naupo sa abo at nangumpisal at nagsisi sa kanyang mga kasalanan sa harap ng Diyos na si Jehovah. Inutusan din niya ang lahat ng mga tao at mga hayop sa buong lungsod na gayon din ang gawin. Inutusan pa niya ang mga tao na buong taimtim na tumawag sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga sunod-sunod na gawaing ito, tunay na nagampanan ng hari ng Nineveh kung paano maging tagapamahala. Ang kanyang mga ginawa ay isang bagay na mahirap gawin ng sino mang hari sa kasaysayan, at isang bagay din na walang nakagawa. Ang mga gawaing ito ay maaaring tawagin na wala pang nakagagawa noon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sila ay karapat-dapat na parehong alalahanin at tularan ng sangkatauhan. Simula sa pagsisimula ng tao, pinangunahan ng bawat hari ang kanyang mga nasasakupan na tanggihan at labanan ang Diyos. Wala kahit isa ang pinangunahan ang kanyang mga nasasakupan na magsumamo sa Diyos upang tubusin sila sa kanilang kasamaan. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos na si Jehovah at maiwasan ang nalalapit na kaparusahan. Subalit ang hari ng Nineveh ay nakayang pangunahan ang kanyang mga nasasakupan na manumbalik sa Diyos. Iwan na ang kanilang makasalanang mga gawa at layuan na ang karahasan sa kanilang mga kamay. Bukod pa dito, nagawa rin niyang iwanan ang kanyang trono, at bilang ganti, nagbago ang isip at nag-iba ang damdamin ng Diyos na si Jehovah, at binawi ang kanyang galit, at hinayaan ang mga mamamayan ng lungsod na maligtas at malayo mula sa pagkawasak. Ang ginawa ng hari ay maaari lamang matawag na isang pambihirang himala sa kasaysayan ng tao. At maaari din silang matawag na isang modelo ng tiwaling sangkatauhan na mangumpisal at magsisi sa kanilang mga kasalanan sa harap ng Diyos. Nakita ng Diyos ang tapat na pagsisisi sa kaibuturan ng mga puso ng mga taga-Nineveh. Pagkatapos mapakinggan ang pagpapahayag ng Diyos, ang hari ng Nineveh at ang kanyang mga nasasakupan ay nagsagawa ng serye ng mga pagkilos. Ano ang kalikasan ng kanilang asal at mga gawa? Sa madaling salita, ano ang diwa ng kabuuan ng kanilang pag-uugali? Bakit nila ginawa
ang kanilang nagawa. Sa mata ng Diyos, matapat ang kanilang pagsisisi. Hindi lamang dahil buong sikap silang nagsumamo sa Diyos at nangumpisal sa kanilang mga kasalanan sa harap niya, kundi dahil na rin sa iniwan na nila ang kanilang makasalanang pag-uugali. Ginawa nila ang ganito dahil matapos nilang marinig ang mga salita ng Diyos, labis silang natakot at naniwala na gagawin niya ang kanyang sinabi. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, pagdadamit ng sako, at pag-upo sa abo, ninais nilang ipahayag ang kanilang pagpayag na baguhin ang kanilang mga pamamaraan at tumigil na sa kasamaan upang manalangin sa Diyos na si Jehovah na pigilin ang kanyang galit, upang magsumamo sa Diyos na si Jehovah na bawiin ang kanyang pasya. Gayon din ang malaking kapahamakan na malapit nang dumating sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsiyasat sa kanilang pag-uugali, makikita natin na nauunawaan na nila na ang kanilang nakaraang masasamang gawa ay kasuklam-suklam sa Diyos na si Jehovah, at nauunawaan nila ang dahilan kung bakit malapit na niya silang puksain. Dahil sa mga rason na ito, ninais nilang lahat na lubusang magsisi, talikuran ang kanilang masasamang gawa, at iwanan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Sa madaling salita, nang maunawaan na nila ang pahayag ng Diyos na si Jehovah, ang bawat isa sa kanila ay nakadama ng takot sa kanilang mga puso. Hindi na nila ipinagpatuloy ang kanilang masamang pag-uugali, ni hindi na nagpatuloy na gawin ang mga gawaing kinamumuhian ng Diyos na si Jehovah. Dagdag pa dito, nagsumamo sila sa Diyos na si Jehovah na patawarin ang kanilang mga nakaraang kasalanan at huwag silang parusahan batay sa kanilang mga nakaraang ginawa. Nakahanda silang hindi na muling mamumuhay sa kasamaan at gagawa na sila ayon sa mga ipinag-uutos ng Diyos na si Jehovah. Hindi na nila muling pasisiklabin ang galit ng Diyos na si Jehovah. Tapat at ganap ang kanilang pagsisisi. Galing ito sa kaibuturan ng kanilang mga puso at hindi nagkukunwari, ni hindi ito pansamantala. Sa sandaling nalaman ng mga taga-Nineve, mula sa kataas-taasang hari hanggang sa kanyang mga nasasakupan, na nagagalit sa kanila ang Diyos na si Jehovah, ang bawat isa sa kanilang mga gagawin, ang kanilang buong asal, maging ang bawat pagpapasya at pagpili ay malinaw at lantad sa paningin ng Diyos. Nagbago ang puso ng Diyos ayon sa kanilang pag-uugali. Ano ang nasa isip ng Diyos ng mga sandaling iyon? Kayang sagutin ng Biblia ang tanong na iyan para sa iyo. Ayon sa nakatala sa kasulatan, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan, na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Bagaman binago ng Diyos ang kanyang isip, walang bagay na magulo tungkol sa kalagayan ng kanyang kaisipan. Binago lamang niya ang kalagayan mula sa paghahayag ng kanyang galit tungo sa pagpapakalma ng kanyang galit. At pagkatapos ay nagpasya na huwag nang dalhin ang malupit na kapahamakan sa lungsod ng Nineve. Ang dahilan kung bakit napagpasyahan ito ng Diyos na iligtas ang mga taga-Nineve mula sa malupit na kapahamakan, nang napakabilis ay napagmasdan ng Diyos ang puso ng bawat tao sa Nineve. Nakita niya ang kanilang itinatago mula sa kalaliman ng kanilang mga puso, ang kanilang tapat na pangungumpisal at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ang kanilang tapat na paniniwala sa Kanya, ang kanilang malalim na pakiramdam kung paano
na ang kanilang kasamaan ay lubos na nagpagalit sa kanyang disposisyon at nagdulot ito ng takot sa nalalapit na kaparusahan ng Diyos na si Jehovah. At gayon din naman, narinig rin ng Diyos na si Jehovah ang mga panalangin mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na taimtim na nakiusap na pigilin niya ang kanyang galit laban sa kanila upang makaiwas sila sa parating na kapahamakan. Nang mapansin ng Diyos ang lahat ng mga pangyayaring ito, unti-unting naglaho ang kanyang galit. Kahit gaano kalaki ang kanyang galit sa nakaraan, nang makita niya ang tapat na pagsisisi sa kaibuturan ng mga puso ng mga taong ito, nabagbag nito ang kanyang puso, kaya hindi niya makayang dalhin ang kapahamakan sa kanila at humupa na ang kanyang galit sa kanila. Sa halip, patuloy niyang ipinadama ang kanyang awa at pagpapaubaya sa kanila at patuloy silang ginabayan at tinustusan. Kung ang paniniwala mo sa Diyos ay totoo, madalas mong matatanggap ang kanyang pagkalinga. Ang pagbabago ng Diyos ng kanyang mga intensyon sa mga mamamayan ng Nineveh ay walang kasamang pag-aalinlangan o kalabuan. Sa halip, pag-iba ito ng anyo mula sa ganap na pagkagalit tungo sa ganap na pagpaparaya. Ito ay isang tunay na pagbubunyag ng diwa ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman nag-aalangan o nag-aatubili sa kanyang mga kilos. Ang mga prinsipyo at mga layunin sa likod ng kanyang mga kilos ay malinaw at tumatago sa lahat, dalisay at walang kapintasan. Tiyak na walang mga daya o mga balakin na nakahalo sa loob. Sa madaling salita, walang nakahalong kadiliman o kasamaan sa diwa ng Diyos. Nagalit ang Diyos sa mga taga-Nineveh dahil ang kanilang masasamang gawa ay nakaabot na sa kanyang paningin. Sa panahong iyon, ang kanyang galit ay nagmula sa kanyang diwa. Ngunit nang mawala na ang galit ng Diyos, at minsan pa ay kanyang ipinagkaloob ang pagpaparaya sa mga taga-Nineveh, lahat ng kanyang ipinahayag ay ang kanya pa ring sariling diwa. Ang kabuuan ng pagbabagong ito ay dahil sa pagbabago sa pag-uugali ng tao para sa Diyos. Sa loob ng buong panahon na ito, ang hindi maaaring sakta na disposisyon ng Diyos ay hindi nagbago. Ang mapagparayang diwa ng Diyos ay hindi nagbago. Ang mapagmahal at maawaing diwa ng Diyos ay hindi nagbago. Kapag nakagawa ng mga masasamang gawa ang mga tao at magkasala sa Diyos, ipadadala niya ang kanyang galit sa kanila. Kapag tunay na nagsisi ang mga tao, magbabago ang puso ng Diyos at huhupa ang kanyang galit. Kapag nagpatuloy ang mga tao sa paglaban sa Diyos, ang kanyang matinding galit ay hindi mapipigil. Ang kanyang galit ay unti-unting ididiin hanggang sa sila ay mawasak. Ito ang diwa ng disposisyon ng Diyos. Magpapahayag man ang Diyos ng galit o awa at kagandahang loob, ang asal, damdamin at saloobin ng tao para sa Diyos na nagmumula sa kalaliman ng kanyang puso ang magdidikta ng kung ano ang ipapahayag sa pamamagitan ng pagbubunyag ng disposisyon ng Diyos. Kung patuloy na ipaiilalim ng Diyos ang isang tao sa kanyang galit, malamang na ang puso ng taong ito ay lumalaban sa Diyos dahil hindi siya kailanman nagsisi ng lubusan, hindi nagpakumbaba sa harap ng Diyos, o nagtaglay ng tunay na paniniwala sa Diyos. Hindi niya kailanman nakamit ang awa at pagpaparaya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay madalas makatanggap ng pag-iingat ng Diyos at madalas makamit ang kanyang awa at pagpaparaya,
Ibig sabihin, ang taong ito sa kanyang puso ay walang alinlangan na may tunay na paniniwala sa Diyos at ang kanyang puso ay hindi lumalaban sa Diyos. Madalas siyang nagsisisi sa harap ng Diyos. Kaya, kahit madalas dumating sa kanya ang disiplina ng Diyos, hindi ang kanyang galit. Ang maikling kwento na ito ay nagpapahintulot sa mga tao na makita ang puso ng Diyos para makita ang katotohanan ng kanyang diwa, para makita na ang kanyang galit at ang pagbabago ng kanyang puso ay may dahilan. Sa kabila ng malinaw na pagkakaiba na ipinakita ng Diyos nang siya ay magalit at nang baguhin niya ang kanyang puso. Bagay na nagpaniwala sa mga tao na parang may malaking puwang o malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang anyong ito ng diwa ng Diyos. Ang kanyang galit at ang kanyang pagpaparaya, ang saloobin ng Diyos sa pagsisisi ng mga taga-Nineveh ay muling nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na makita ang kabilang bahagi ng tunay na disposisyon ng Diyos. Ang pagbabago ng puso ng Diyos ay tunay na nagbibigay ng pagkakataon sa sangkatauhan na makitang muli ang katotohanan ng awa at kabutihan ng Diyos at upang makita ang tunay na pagbubunyag ng diwa ng Diyos. Ngunit kailangan ng sangkatauhan na kilalanin na ang awa at kabutihan ng Diyos ay hindi mga kathang-isip ni mga gawa-gawa lamang. Ito ay dahil totoo ang nararamdaman ng Diyos sa pagkakataon na iyon. Ang pagbabago ng puso ng Diyos ay totoo. Tunay na minsan pang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang awa at pagpaparaya sa sangkatauhan.